Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa po ng isang OFW na sigurado pong mapagkukunan ng bagong kaalaman, aral, diskarte at saka mga tips na sigurado pong magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na po para makapagtrabaho po dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng mga OFW saan mang parte ng mundo, dito po sa Saudi Arabia, sa may Riyadh, Jeddah, Dammam at sa lahat po ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na patuloy pong tumatangkilik, nanonood at sumusunod po sa ating bawat vlog na ginagawa. Mga kakayod, mag-uusapan lang natin ngayon yung mga nangyari dito sa Saudi Arabia na dumami na naman po yung mga kaso, hindi ilang sa mga DH pati na po sa mga iba't ibang skilled workers na Pilipino na nandito na hindi po na bibigyan ng mabilis na aksyon ng ating mga counterparts na department ng Pilipinas na nandito po sa may Saudi Arabia. Sa nakikita natin mga kakayod na dahilan kung bakit mabagal yung pag-uusad at saka pag-process ng mga kaso ay yung kunti lang yung offices po ng polo at OWA dito sa may Saudi Arabia. Sa buong Saudi Arabia mga kakayod, based sa research natin, 3 lang na opisina na pwedeng malapitan ng mga manggagawang Pilipino dito. Dito lang sa may Riyadh, may Jeddah, at saka doon po sa may Al-Kubar. Ibig sabihin mga kakayod, kung malayo ka sa mga opisina na yan, may problema ka sa trabaho mo, particular na doon sa treatment ng amo mo, mahihirapan ka talagang makapunta dyan sa mga opisina mga kakayod dahil sa layo, sa pera na limitado lang dahil naipadala mo na or di ka pa nasahuran, tsaka sa mga iba't iba pang factors na pwedeng makadelay or maka-cause ng katagalan ng pagpunta mo doon sa opisina na yon. May mga nakikita din tayo mga kakayod na mga rason na napabagal yung pag-aksyon sa mga reklamo based doon sa mga nabalitaan natin na medyo hindi rin naging masipag at saka makatao yung mga staff na nandun po sa naturang opisina na yan dahil laan lang po nila ng importansya yung mga problema ng mga manggagawang Pilipino dito sa Saudi. Hindi natin alam kung ano yung mga rason nila bakit naging medyo pabaya sila sa pag-handle at saka sa solusyon ng mga kaso na yan na dapat naman sana gawain nilang mapabilis at fair dahil yun po yung mandate sa kanila galing doon sa gobyerno po ng Pilipinas na nakabase po doon sa Manila. Dahil sa napabalita mga kakayod, special po yung naging treatment po sa buhay ng mga employee po na nakabase dito sa may polo, sa may OWA, sa may embassy dahil maganda naman po yung mga binibigay sa kanila ng government ng Pilipinas na mga incentives, mga bonuses. Kaya sana ibalik naman nila sa gobyerno natin yung nakuha nilang mga advantages
sa pamamagitan po ng pagserbisyo at saka pagbibigay talaga ng aksyon kung ano man yung mga problema na pinapaabot sa opisina nila ng ating mga kakayod na nagkaroon po ng mga iba't ibang suliranin sa kanilang trabaho na nakabase po dito sa Saudi Arabia. At sa problema naman mga kakayod ng malayo yung opisina, dapat maglagay sila ng mga satellite office sa bawat probinsya dito sa Saudi para mas mapabilis at saka mapalapit yung kahit maliit lang na opisina basta makatulong at makaresolba po sa anumang problema ng isang OFW na naiwasan na po yung paglala at pinaka-worst yung pagbuwis ng buhay ng isang OFW. Mga kakayod, dagdag pa na reports na nasagap natin na pupunta daw dito sa Saudi Arabia si Senator Rapi Tulfo dahil nakukulangan siya sa aksyon at saka sa percentage of being resolved na mga kaso ng OFW dito sa Saudi within this week daw or next week. Sana mga kakayod, maiwasan na sana yung pagpunta ng mga kinatawan pa ng Senado dito sa Saudi kung naging okay lang sana at saka kontento yung mga senador natin doon sa Pilipinas sa trabaho ng mga empleyado dito sa iba't ibang mga opisina ng Polo, OWA at saka Philippine Embassy ng Saudi. Pero mas maganda na rin yan mga kakayod na pupunta dito si Senator Tulfo para siya mismo yung makapag-follow up kung ano na yung mga nangyayari sa mga kaso ng mga kakayod natin na OFW dito sa Saudi para mas mapabilis yung pag-process, pagbigay ng solusyon sa problema at para po sigurado talaga na maaksyonan kung ano man yung mga problema na pinarating ng mga OFW sa opisina po ng Polo, OWA at saka Philippine Embassy dito sa Saudi Arabia. Mga kakayod, hindi ko rin maintindihan kung bakit ang gobyerno ng Pilipinas ay patuloy pa rin yung pag-deploy ng mga Pilipino dito sa Saudi. Household worker, skilled worker, at saka mga professionals na dati pa talaga, alam naman ng gobyerno natin sa Pilipinas na prone talaga tayo dito sa Saudi sa lahat po ng mga abuso na natatanggap natin galing sa mga amo natin, lokal man o ibang mga nationality na Arabic or iba pang mga amo natin dahil kulang talaga sila sa respeto, pagpapahalaga at saka pag-aalaga sa atin ng mga manggagawa dito sa Saudi mga kakayod. Hindi lang sa diit siya nangyayari, pati sa skilled worker sa atin, ako mismo, evident na nangyayari sa atin yan, pati na rin mismo sa mga professionals ng mga Pilipino katulad po ng mga engineer dahil may mga kaibigan po tayo na sila mismo nagsabi na nakaka-experience din sila ng discrimination, pambubuli at saka kawalan po ng pagpapahalaga galing sa kanilang mga amo lokal man or iba pang mga lahi na nandito rin
nakabase sa Saudi Arabia. Sana mga kakayod, kung hindi man talaga maiwasan at saka ayaw man talaga na ihinto ng Philippine government yung pag-deploy ng mga Pilipino dito sa Saudi dahil sa iba't ibang mga interes at saka mga kasunduan sa gobyerno dito, i-upgrade sana yung duties and responsibilities ng mga amo dito, i-educate sila at bigyan din sila ng mga kaukulang parusa na tutuhanin at i-impose talaga kung makagawa sila ng disobedience at saka pangmamaltrato po ng kanilang mga employee, household worker man, skilled worker, or professional na OFW na nakapagtrabaho po sa kanilang mga bahayan at kumpanya. Kasi mga kakayod, kahit sinahuran ka dito ng medyo malaki-laki kaysa sa doon ka sa Pilipinas nagtrabaho, grabe naman yung stress na makukuha mo dito, pangmamaliit, kawalan ng respeto, pati sahod at saka pera mo kinukuha lang through deduction without any legal notice na magpipirmahan mo na makikita mo kung ano yung violation na nagawa mo, magkano yung kakaltasin nila at saka ilang araw yung maikaltas. Paglabag yan mga kakayod sa karapatan mo bilang manggagawa, pero hindi nila nilalagay doon sa isip nila kung ano yung magiging pakiramdam mo na yung sahod mo na kinuha nila, pambili mo na sana ng pagkain at maintenance medicine na makover yung isang buwan, ninakaw pa nila sa'yo, kinuha pa nila sa'yo through deduction na hindi naman legal yung proseso na ginawa nila. Isa yan mga kakayod sa abuso, pangmamaliit at saka kawalang hiyaan na ginagawa ng mga employer, mga manager dito po sa Saudi sa mga manggagawang Pilipino. Call up po ito sa Polo o Philippine Embassy na kung may mga reklamo na makarating sa kanila through WhatsApp or ano pang klaseng mga way of communication, aksyonan nila, maging fair sila sa kanilang investigation at lagi po nilang isipin at sa alang-alang yung safetyness at saka yung karapatan po ng OFW na kailangan nilang proteksyonan na mandato ng gobyerno ng Pilipinas na dapat nilang gawin dito po sa Saudi at kahit saan mang opisina ng OWA Polo dito po sa iba't ibang bansa na may OFW na nagtatrabaho. Mga kakayod, self-experience natin ngayon, ginawa natin yan dahil may mga nangyari sa atin na sa tingin natin ay nilabag po yung karapatan natin bilang isang manggagawa. Sana po aksyonan, sana po proteksyonan tayo ng Panginoon dahil hindi naman po tayo nang bibintang, hindi tayo nang lalamang, hindi tayo gumagawa ng kwento na ikasira po ng may-ari at saka sa kumpanya. Ang sa atin lang mga kakayod na matuto sana silang rumispeto at saka huwag po nilang kunin yung pinaghihirapan na natin na walang basihan at walang legal na dahilan para po magawa lang nila yung gusto nilang pagpahirap po sa atin bilang isang manggagawa dito sa Saudi. Mga kakayod, alam ko po na sa mga OFW na makakapanood ng ating video ngayon, ay meron din silang mga iba't ibang nararanasan na mga pangyayari na nalabag po yung karapatan nila bilang manggagawa through words man, through illegal cutting of salaries, verbal man, saka ano pang mga paraan na nalabag yung karapatan mo bilang manggagawang OFW. Paki-comment naman po sa baba para po mabasa natin, malaman ng ating mga kakayod na nandun pa sa Pilipinas na mag-a-apply pa, pupunta dito sa ibang bansa,
para alam na nila mismo kung paano nila maiwasan itong mga problema na naranasan natin bilang isang OFW. At mga kakayod, kung bago ka man po sa ating channel, pwede po bang makahingi ng isang like, subscribe, at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Mga kakayod, dito sa Saudi, umpisa pa siguro o sigurado talaga tayo na nung pagdating pa lang ng mga unang OFW dito, naka-experience na rin sila ng mga ganitong discrimination at saka mga paglabag ng kanilang mga nagiging employer hanggang sa ngayon na tayo na naman yung nandito sa Saudi. Hindi ko talaga maisip mga kakayod kung sa dugo ba talaga nila yan or yung pag-iisip nila iba talaga sa pag-iisip natin bilang mga Pilipino or sa kanilang culture ba talaga yan na hindi marunong magpapahalaga sa buhay at saka sa karapatan ng ibang tao na sinisilbihan naman sila ng maayos. Lahat po ng kaalaman natin na pwede nating maibigay sa trabaho para lang umusbong yung kanilang mga negosyo, ginawa natin. Pero hindi pa rin sila marunong magpapahalaga at saka mag-alaga ng mga tauhan, lalo na yung mga kakayod natin na OFW dito sa Saudi. Mga kakayod, sa ginawa ko ngayon na nagpasa ako ng complaint dahil sa tingin natin na labag yung karapatan natin bilang manggagawa dito. Kung ano man po yung mangyari sa atin, pinagdasal na natin yan sa Panginoon. At kung may hindi man po magandang mangyari sa akin dito, alam nyo na po kung sino yung may responsibilidad at kung sino po yung hahanapan nyo sa akin dito sa Saudi. Mga kakayod, ang buhay po ng isang OFW ay mahirap. Sa tingin ng iba, maraming pera. Pero hindi po lahat ng OFW mga kakayod sumahod at kumikita po ng malaki dito sa ibang bansa, lalo na po dito sa Saudi Arabia. Pero Panginoon lang ang bahala sa amin dito mga kakayod. Suporta ng pamilya at saka tulong na rin ng mga government agencies na ng Pilipinas na nandito po sa Saudi Arabia. At sana papanigan kami dahil hindi naman po kami nagre-report ng mali at saka pagsisinungaling dahil sarili namin mismo yung nailalagay sa alanganin dito. Hanggang dito na lang mga kakayod. Maraming salamat po.